Kung ikaw kumakain ng masarap at natitiis mo yung kapatid mo, kapitbahay mo, hindi kumakain, hindi mo naintindihan ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Muli po pinupuri ko si Allah at pinahintulutan niya ang ating pagtitipon. Alhamdulillah, ang papuri ay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinayagan na magsama-sama tayo ngayong hapon. At ganoon din po ang aming pasasalamat o aking personal na pasasalamat sa punong lungsod ng Tuguegarao City, si Mayor Jefferson Soriano, naway pagpalain siya ng Diyos sa kanyang, hindi lang sa magandang pagtanggap niya sa amin, pero sa pagsuporta niya sa kamusliman dito po sa lungsod. At syempre sa lahat po, lalo na sa mga dumalo, sa mga kapatid natin sa LGU, yung nagsusulong ng ganitong gawain, maraming salamat po, naway biyayaan, pagpalain kayo ng Diyos na naglikha sa atin. At nandito rin si Brother Ahmad Rahmaddin Hussein, kundi ako nagkakamali, siya yung tinatawag ni Ustad MK na Vice Boss. Vice Boss. Boss Vice o Vice Boss. At sa lahat-lahat, alam ko malaking paghahanda yung ginawa natin. Ang kahilingan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, naway gawin niyang mabunga, magkaroon ng magandang resulta itong pagtitipon na ito, amin ya Allah. Pareho po ito ng ginagawa namin sa Metro Manila, Davao City, Zamboanga. Ang title ay Building Bridges. Yun ang title. Gusto namin gumawa ng mga tulay, pero hindi literal na tulay. Hindi. At alam nyo kung ano ibig sabihin ng building bridges. Kasi marami hindi magkatagpo dahil walang tulay. Pero kung magtutulungan tayo, baka posible, magkita-kita tayo, yung iba mabisita niya yung dapat bisitahin, mayakap niya yung dapat niyang yakapin dahil sa tulay na pinagtutulungan nating buuin. Yan po. So naway, ang pagtitipon na ito ay ulit ko ng paulit-ulit, maging mabunga at magkaroon ng maraming resulta. Amin ya Allah, ipagkaloob mo nawa. Para sa lahat, napakaganda ng ating pag-uusapan. Ang title ay, ang Islam ay reliyon ng pagmamahal, kapayapaan, at hindi terorismo. Siguro sa dalawang unang sheikh na nagsalita, marami na tayong nakuha. At ang akin po ay karagdagan na lamang. Una, ang Islam ay reliyon. Itigil muna ako doon. Opo, reliyon ang Islam. Pero hindi sapat na tawagin lang siyang reliyon. Kulang. Dahil sabi ng mga pantas sa Islam, ang Islam daw ay millah. Arabic yun. Ano yung millah? Way of life. So hindi lang basta religion. Kasi yung iba, pag sinabing religion, once a week, pag may birthday, pag may patay, pag may kakasal, Islam hindi. Way of life. Pagising mo, kailangan mo Islam. Pagkakain ka, kailangan mo Islam.
Bago ka matulog, kailangan mo ng Islam. Magninegosyo, mag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa, name it. Kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo, pinakailaman ng Islam. Kaya nga, way of life eh. Ano testingin natin? Paggising, may sinasabi ba? Paggising natin, mga Muslim, may sinasabi ba tayo? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Paggising pa lang yun. Ano sinasabi natin? Papuri kay Allah. Binuhay na tayo. Pagkaraang nating mamatay. Yung pagtulog, kamatayan yun eh. Akul maut. Binalik ni Allah yung kaluluwa natin, paggising natin eh. Kaya nagpuri tayo. Wa ilayhin nusyur, at babalik tayo sa Kanya. Pagpapasok ka ng CR, kailangan mo ng Islam? Subhanallah, saan ka nakakita ng ganyang religion? Papasok pa lang ng CR, kailangan mo na ng religion? Yes, kailangan na. May turo kung anong payon dapat mo ipapasok, kung anong sasabihin mo, kung anong kamay panghuhugas mo. Hindi ba ganon? Kasi iba naman pagkakain ka eh. Yung ginamit mo sa CR, hindi naman yun ang ginagamit mo pangkain. Nakita niyo yung turo ng Islam? Ang Islam ay way of life. Kaya sabi ng ilang mga pantas, ang Quran ng mga Muslim ay manual kung paano ka mabuhay. Para lang magbigay ng example, pag bumili ka ng bagong cellphone, may kasamang manual. Nakalagay doon, ano dapat mo gawin? Kung waterproof ba o hindi. Kaya nga pag hindi waterproof at nilugbog mo sa tubig, ano mangyayari? Bye-bye, cellphone. So ang Quran, manual mo, katulad ng cellphone, pag binuksan mo yung bagong cellphone, makikita mo yung maliit na papel, doon sasabihin kung paano mo i-operate yung cellphone mo. At dapat pareho ng tatak. Pag nabili mo Samsung at ginagamit mong manual ay iPhone, hindi tatakbo. Malilito ka. Dahil kung sino nag-invento, siya nakakaalam kung ano makakabuti sa kanyang inimbento. Tama hindi? So sa atin, sino naglikha? Si Allah. At nakalagay dun sa manual natin kung anong pwede natin gawin, kung anong bawal, kung anong hindi, kung anong... Ganun ang Islam eh, way of life. Huwag ka kumain yan. Kaya questionin mo ba yung manual? Huwag ka pumatay. Sasabihin ba ng manual, kukontrahin mo ba? So yan ang Quran. Kung ano makakabuti, alam ng Diyos. Kung ano makakasama, alam ng Diyos. Kaya ang Muslim, kailangan mabuhay ayon sa kanyang reliyon. Tuloy natin. Ang Islam ay reliyon. Dito ako tumigil. Pero hindi lang reliyon. Way of life. Milla. Kasunod, reliyon ng pagmamahalan. Tama ba ako? Tama, pagmamahal. Madali lang i-explain to. Ang reliyon, ang Islam ay pagmamahal. Agree o hindi? Alam niyo yung isa sa pinaka-popular na wika ni Prophet Muhammad, peace be upon him? Ang sabi niya, pakinggan niyong lahat. At mapapatunayan natin na ang Islam ay reliyon ng pagmamahal. Kanyang sinabi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ano ibig sabihin? Ang isa man sa inyo ay hindi kompleto, hindi ganap ang pananampalataya hanggat hindi niya mahal sa kapatid niya ang mahal niya sa kanyang sarili. Kung ikaw kumakain ng masarap at natitiis mo yung kapatid mo, kapitbahay mo, hindi kumakain, hindi mo naintindihan ang Islam. Dahil yun ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gusto mo ng magandang damit sa sarili mo, gustuhin mo rin to sa iba. Gusto mo ng magandang tirahan, gusto mo sa iba. Gusto mo ng mapayapang tahanan,
bansa, lugar, syudad. Kailangan gusto mo rin yun sa iba. Pagmamahal eh. At hindi lang sa tao, pakinggan nyo yun ulit. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsasalaysay isang araw, isang beses. Merong isang tao naglalakbay sa disyerto. Imagine, disyerto. At uhaw na uhaw. Nakakita ng balon. Kaagaran siyang bumaba doon sa balon para uminom ng tubig. Alhamdulillah, niligtas siya ni Allah. Pagpanik niya ulit, nakita niya yung aso. Uhaw na uhaw, labas ang dila, katulad niya kanina. Pero siya ligtas na eh. Nakakamatay kaya sobrang uhaw. Nang nakita niya yung aso, bumaba siya ulit. Pagbaba niya, sinalok niya yung sapatos niya, ginamit niyang tabo para kumuha ng tubig, at pagpanik niya, pinainom niya yung aso. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, ang lalaking yon ay pumasok sa paraiso. Bakit? Dahil nagpainom ng aso. Nakita niyo yun? Ang Islam pala, pag nagpainom ka ng aso, dahilan para makagawa ka ng kabutihan at pumasok ka sa paraiso. Yes. Pero hindi naririnig, di ba? Pero ganun ang Islam. Kung sa aso ay makakagawa ka ng kabutihan, dahilan para ka makapasok sa paraiso, lalo na siguro sa kapwa mo tao. Kahit anong religion niya, Buddhist, Hinduism, Christian, kasi aso na nga yung kanina eh. Nakuha niyo mga punto? Tutuloy ko. Ang Islam ay reliyon ng pagmamahal, kapayapaan ang kasunod. Wow, ito yung pinakamaganda. Pero bibitinin ko kayo dyan. Ang Islam ba ay kapayapaan? Ano katiba? Kaya ba natin mga Muslim ipaliwanag yun? Tingnan nyo pag nagkikita-kita tayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hindi yata tayo mabubuhay ng walang salam eh, di ba? Pag magkita tayo, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, yan ang pagpapatunay na ikaw ay naghahangad ng kapayapaan sa kapwa mo. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sumaiyo ang kapayapaan at awa ni Allah. Sabi ng ating mga pantas, kung ikaw ay nagsabi ng salamu alaikum sa iyong kapatid, imposible na gusto mo siyang saktan o pinsalain. Dahil sinabi mo yung salamu alaikum eh. Yan ay kahalintulad ng dua. Ikaw ay nananalangin. Kaya pag sinabi mo sa kapatid mo, assalamu alaikum, pinapanalangin ko kay Allah na sumayo ang kapayapaan. Hindi lang yung greetings na good morning, good afternoon, good evening. Hindi. Hindi. Naghahangad ka ng kapayapaan sa kanya. Pero ngayon, pupunta ako sa topic. Medyo seryoso. Bakit ang mga Muslim tinawag na terorista? Interesting? Interesado, no? Yes. Merong dalawang dahilan at nasa sa atin kung gusto natin tanggapin o hindi. According ito sa research, sa mga dalubhasa na nag-aaral. Anong unang dahilan? Pero agree ba tayo na ang Muslim tinatawag na terorista? Yes, nag-generalize. Nag-generalize. Hindi lahat. Yung iba, na-inform na. Alam na nila na hindi lahat terorista. Pero may pangilan-ngilan pa rin pagkakataon na tinatawag ang mga Muslim na terorista. Ito po ang dahilan. Una, ayon sa mga scholar, ang kasaysayan daw ng tao ay puro labanan kung sino ang magiging pinaka-makapangyarihan. Kung mahilig tayo sa history, sinasabi ng history
na ang tao walang ginawa kundi kuhain ang kapangyarihan. History ng Rome, Persia, British, America, China, maski atras pa natin, ng Babylonian, puro lang ano to, sino ang magiging quote-unquote super power. Okay? Ganyan ang kasaysayan ng tao. And then, pag naging superpower na ang isang nasyon, bansa, grupo, bahala na kung anong tawag natin, the next problem is, paano mo ma-maintain ang pagiging superpower? Kasi wala ka ng kalaban eh. Magagawa mo lang naman yun pag ikaw ay nagtagumpay na sa maraming labanan. Yung labanan, either intellectual or sa armas. Sundan nyo ha? Itong naging superpower, pag wala nang kumakalaban sa kanya, ang kailangan na lang niya mapanatili yung kapangyarihan. Dahil pag ikaw ay naging superpower, ikaw yung tatangkilikin, ikaw yung gagalangin, ikaw yung mamahalin, tama ba? Hindi. Kaya may tinatawag na, sabihin nyo kung nasusundan nyo ako ha, colonial mentality. Bakit? Once na na-colony ng isang malakas, makapangyarihan ang isang lugar, para sa kanila, sila na ang idol. Kung anong gusto mong pamumuhay, nakatingin ka kung sino yung superpower. Ano paborito mong isuot? Sa kanila. Pagkain? Sa kanila. Entertainment? Sa kanila. Way of life? Sa kanila. Nasusundan niyo pa ako? Okay lang. Ngayon, kung merong threat, banta, sa aming tinatamasang kapangyarihan, kailangan palabasin namin na sila ang bad guys at hindi kami. Kung nasusundan niyo pa ako, sinong bad guys? Yung kumakalaban, yung gustong kuhain ang aming kapangyarihan. Nagkataon na Bismillah. Okay. Ang commercial na yan ay hatid sa inyo ng Hello. Yan, okay na. Hello. Yan, okay. Check. Hello. Bismillah, alhamdulillah, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Itutuloy ko pa. Inulit ko. Ang Islam, pinakikialaman niya lahat ng gawain ng tao. Kung merong makapangyarihan na nasa taas at nakikita niya ang Islam na nilalabanan, quote-unquote, ang kanyang uri ng pamumuhay, ang sabi ng mga expert, ng mga scholar, binrand nila yung Islam na kalaban sa kanilang kapangyarihan. Ito yung sinasabi ko, nasa sa atin kung tatanggapin natin o hindi. Paano binrand? Halimbawa, ang tinitingnan natin ngayong tinitingalang superpower ay nagpapahintulot ng maraming bagay na bawal sa Islam. Uri ng pananamit. Just for example, anong damit na gusto nyo? Sa mga kababaihan, anong damit na tinatangkilik? Sa mga kalalakihan. And then darating ngayon ang Islam. Ang damit ay ganto, ganyan. Teka, iba yan ah. Anong uri ng gobyerno ang kanilang itinutulak at darating naman ang Islam, ito ang tamang gobyerno, ito ang tamang pamumuno, ito ang tamang... Nakukuha nyo kung ano ibig ko sabihin? So therefore, itong Islam, kung meron siyang ipinapakitang isang uri ng pamumuhay na taliwas
Sa kanila, kailangan maibranto na bad guy. Para manatili ang paghanga, pagrespeto, pagmamahal sa amin na makapangyarihan. Kaya may tinatawag silang propaganda, quote and quote. Kaya naman kung agree kayo, 1970s or 80s, hinote na ang word na terrorist. So marami dito hindi pa pinapanganak, ginagamit na ang terorista. Yan, terorista, may description. Hindi lahat pwede maging terorista. Agree ba kayo? Kung tatawag ka ng grade 4 student, 10 years old na bata, na magaling mag-drawing, sabihin mo, i-drawing mo ko please ng fireman, bombero. Drawing bombero, may truck, may hose. Di ba ganon? I-drawing mo ko ng doktor. Lalagyan niya ng stethoscope. Okay, i-drawing mo ko ng police. Lalagyan ng baril, police, mga uniform. O, drawing mo ko ng bad guy. I-drawing mo ko ng, let's say, yung mag-hold up ng bangko. So, siguro, i-drawing niya yung mga nakatakip ang mukha, i-testing nyo. I-drawing mo ko ng terorista. Ano i-drawing? Kailangan kamukha natin. Kailangan may balbas. Pati yung baril, hindi yung baril ng kapulisan natin. Kailangan AK. Kasi yun ang panterorista eh. Bakit? Na mindset. Pati sa pelikula, pag tinawag na terorista, kailangan yung accent niya, Middle East accent. O kaya Indian, yung pang-Muslim na nag-i-English. Kailangan may balbas. Kailangan may Arabic ng konti sa salita. Kailan to sinumulan? 80s, 4 decades ago. Itong reality, nakakalungkot. Kaya na-generalize. Nasubukan nyo ng, kung pag-uusapan karanasan ng mga Muslim, alam ko ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang karanasan. Oo. Kami, nagpapadala kami sa mga shipping, LBC, Palawan, bla bla bla. Pagka inilagay mo na yung bag mo at balot na balot, naku, ma'am, at naka-hijab, ma'am, wala bang bomba yan? Totoo ba hindi? Ma'am, baka may bomba ha? Pero hindi, nagjo-joke lang ako. O, nagjo-joke ka lang pero masakit yun ha? Porque ba Muslim may bomba? Totoo lang, ito yung nakakalungkot talaga nangyayari sa atin. Yan ang unang dahilan. Kasi may nag-brand. May nag-brand. Kaya nga ni-explain kanina ni Ustad MK, ni Ustad Muhammad Khalil, yung ibang krimen, basta hindi naman Muslim gumawa, kahit gaano kalaking krimen, kahit obvious na terrorism na yon, hindi yung terrorism. Bakit? Dahil hindi naman Muslim ang gumawa. Pero kahit jaywalking lang, kung Muslim ang gumawa, ito ay terrorism. Jaywalking, terrorism? Tumawid lang sa hindi dapat tawiran? Eh, Muslim ka eh. Yun ang problema natin. Kaya maraming salamat sa nakakaunawa. Mahabang panahon, kailangan magtulungan para tanggalin ito. Sa ngayon, nandyan yan. Pero hindi naman sa lahat. Alhamdulillah. Hindi naman sa lahat. Yan ang unang dahilan. Dahil daw sa propagandang nagaganap sa media. Okay? So mas malinaw, no? Dahil ang media, pag nagsama-sama, ang isang anghel, kaya nilang gawing halimaw. Ganyan ka makapangyarihan ng media ngayon. Lalo yung edit-edit ng video, ng photo. Ikaw lang, gusto mo tanggalin yung mga tigyawat mo. Pag nag-selfie ka, dali-dali, tanggal eh. Ganun ang media ngayon, ganun ang media. Lahat, meron silang malaking kapangyarihan para palabasin kung anong gusto nila. Second reason, masakit yung una, di ba? Second reason, bakit tinatawag na terorista ang Muslim? Mas masakit siguro ito. Ready na kayo?
dahil nagagamit sila ng iba sa sarili nilang interes. Mas masakit. Allahu alam, si Allah nakakalam kung anong layunin ng mga gumagamit ng mga tao, kapangyarihan, pera, politika, gagamitin nila yung mga Muslim, aarmasan, at sige, lumaban kayo doon, gawin nyo yan, gawin nyo to. Bakit? Dahil ang mga Muslim daw, madaling kontrolin ang emosyon. Hey, narinig nyo kung sinabi ko? Ang mga Muslim, madali daw kontrolin yung kanilang emosyon, madaling galitin. Ayon sa pag-aaral, magpakita ka lang ng video sa mga Muslim, mga kapatid nyo, pinapatay sa Indonesia. Ayan ang video, ayan o, sinaksak o, Allahu Akbar! Yung mga Muslim, oo nga no, pinapatay. Kailangan ipagtanggol, kailangan labanan. Ayun, ano kailangan nyo armas? Magkano? Bukas makalawa may sinilang na bagong recruit. Pasakit ng pasakit ang mga dahilan Ginamit sila. Gusto mo makapunta ng paraiso? Papatayin ng kuppar. Tagot ito. Ganyan ang mga word. Kailangan ang batas ay batas ni Allah. So yung mga Muslim, ginamit yung mga talata sa Quran na hindi naman niya lugar sa mga sheikh na nandito ngayon. Hindi ba't merong tinatawag na sababun nuzul? Reason for revelation ng ayah sa Quran? May dahilan si Allah kung bakit niya ipinahayag. Halimbawa lang sabi sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. Magugulat kayo sa translation, pakinggan niyo mabuti. O kayong mga mananampalataya, huwag niyo gawing kaibigan ang aking kaaway at inyong kaaway at binibigyan niyo sila ng pagmamahal. Kaaway? Kaaway ni Allah, kaaway natin, huwag gawing kaibigan. Sino yan? Mga non-Muslim yan. Okay, babasahin ko na ngayon sa mga Muslim. Nakita niyo? Kaaway ni Allah ang mga hindi Muslim? Huwag niyo bigyan ng pagmamahal? Teka muna. Hoy. Kailan ba ito sinabi ni Allah at para kanino? Basta na lang nagdesisyon yung isang Muslim na kaaway sila. Para kanino, kailan? Sinabi yan ni Allah, panahon ng digmaan, nang iniispiyahan sila at magagapi ang mga Muslim. May sitwasyon na partikular. Naunawaan ba natin? Pero tayo ngayon, makakarinig, yung pala sabi, ginamit na pala tayo sa kanilang pansariling interes. Patawarin tayo ni Allah. Ang lahat ng sinasabi ko dito, hindi ko katang isip. Ayon ito sa mga research ng mga expert. Kung bakit naging radikal, kung bakit may naging terorista, patawarin tayo ni Allah. Ipagpatuloy natin. Yan ang dalawang dahilan. At makatotohanan to. Sana pagmuni-munihan pa natin ng mas malalim at hindi lang sa tagpong ito. Pero pakinggan nyo ngayon, ang Islam ba ay tunay na reliyon ng kapayapaan, pagmamahalan at walang terorismo? Sinisigaw ko sa Tugigaraw City, ang Islam ay hindi reliyon ng terorismo. May katibayan ba? Marami. Para pasinungalingan ko ang mga sinasabi ng mga tao, pakinggan niyo po. May ipapakilala lang ako sa lahat at natutuwa ako may mga non-Muslim dito at tayo mga Muslim ay matuto. Ano yun? Ipakilala lang natin kung sino si Muhammad na anak ni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinaka-autorisadong taong nilalang ng Diyos na magbigay ng katuruan ng Islam. Agree? Basta sinabi niya, ginawa niya, yun ang Islam. Sino? Si Muhammad na anak ni Abdullah. Nakita niyo yung mga pangalan? Muhammad, Abdullah. Ito na siguro yung mga pinaka-misquoted na pangalan sa mundo. Basta sinabing Muhammad, basta sinabing Abdullah. Pero sino tinutukoy natin?
si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipapakilala ko at ipapakita ko lang ang 2 punto. Ano yun? Dito magwawakas ang aking pananalita. 2 tagpulang, 2 punto lang sa buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah, makonvince tayo na walang lugar ang terorismo sa Islam. Ano yun? Ang una at huling talumpati ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron pala siyang mga talumpati, mga speech. Kailan naganap yan? Ito ang pakinggan natin. Pero bibigyan ko ng background yung iba. Ang Prophet Muhammad, peace be upon him, pag pinag-aralan mo ang buhay niya, mahahati lang sa 2. Panahon ng Makkah at panahon ng Madina. Okay, no? Kasi may migration na tinatawag eh. Panahon kasi ng Makkah, puro pagpapahirap ang nangyari sa kanyang buhay. Dati siyang pinagtitiwalaan, mahal na mahal siya ng mga tao. Pero nang nagsimula na siyang nangaral tungkol sa kaisahan ng Diyos, namuhi na sa kanya yung mga tao dahil sa kanilang mga agenda. Pinahirapan, gusto patayin, siniraan, name it. Kung ano man mapinsalang ginagawa ng mga tao sa kapwa-tao, ginawa na nila lahat kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung panahon ng Makkah, for 13 years, haba no? 13 years, puro pagpapahirap. Kahit mag-search tayo sa YouTube, sa Google, Life of Prophet Muhammad during Makkah. Talagang maawa kayo. Binoykot siya. Halos wala silang makain. Yung mga Muslim hindi pwede mapangasawa ng kanilang tribo. At maraming beses pinagtangka ng kanyang buhay. Yan ang panahon ng Makkah. And then, inutusan sila ng Diyos, ni Allah, na pagkatapos nitong mga pagpapahirap na ito, mag-migrate kayo. Lipat kayo ng lugar. Dahil hindi nyo magampanan ng pagka-Muslim nyo sa Makkah, lipat kayo. Saan yun? Sa Madina. So, 2, no? 2 stage. Okay. Sa Madina, dito nangyari yung mga digmaan. Digmaan 1, digmaan 2, digmaan... pupuntahan natin yan. Makikita natin. Pero ito yung unang tagpo na gusto kong ipakita sa lahat. Pinahirapan siya for 13 years. Ang Muslim noon, kaunti pa lang ang bilang. Inutusan silang pumunta sa Madina. Bakit? May grupo ng mga tao doon, ang tawag ay Ansar. Welcome kayo dito. Kung pinahihirapan kayo doon, dito kayo sa amin. Ang ganda, no? Yung Ansar, kumbaga tinatawag sila sa Christian, parang sila yung mga disipulo, disciples. Okay. Napamalita na si Muhammad ay darating na sa Madina. Inabangan siya ng mga tao. Kasi naririnig lang nila makikita na natin in person si Muhammad. Tingnan nga natin kung anong itsura niya, kung anong masasabi niya, paano siya magturo. Okay. Kaya pagdating niya sa Madina, sa Quba, hindi pa man din nakakapasok sa Madina, yung stopover pa lang, station pa lang. Nagtipon-tipon na yung mga tao, naghihintay sa kanya. Bakit? Dahil controversial siya eh. Controversial. At inabangan ng lahat ang pagdating ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagdating niya, siya ay nagsalita. Ito ang una niyang talumpati. Ang nakikinig sa kanya, mangilan-ngilang Muslim, non-Muslim, Hudyo, Kristiyano, lahat ng uri ng tao, ng reliyon nun. Ano kanyang sinabi? Pakinggan niyo. Ya ayyuhan nas, o sangkatauhan, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil layli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. 4 na bagay. Sinabi niya, o sangkatauhan, ipalaganap niyo ang kapayapaan, magpakain kayo sa mga nagugutom, magsala kayo sa gabi. Bakit magsala sa gabi? Magdasal ka sa gabi para hindi ka magpakitang tao. Gawin mong ikhlas kay Allah.
Wasallu bil-layli wan-nasu niyam. Habang ang mga tao ay natutulog, papasok kayo sa paraiso ng may kapayapaan. Ito ang unang speech, talumpati ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakita niyo yung content? Kailan to? Pagkatapos siya pahirapan sa Makkah. Supposed to be, ang sasabihin niya, kung ordinaryong tao ka lang, mga ayop yung tao sa Makkah, pinalis kami, pinagpapatay kami, binoykot kami, lahat yun. Hindi ganun na. Pagdating niyo sa Madina, magpalaganap kayo ng kapayapaan. Samantalang galing siya sa pang-aapi. Wa'atimut-ta'am, magpakain kayo sa nagugutom. Magkasal kayo, inilapit niyo yung tao sa Diyos, sa Panginoon. At papasok kayo sa paraiso at binigyan niya ng pag-asa yung mga tao, anong uri man na buhay meron ka. Bakit? Dahil may paraiso eh. Unang talumpati. Okay? Hindi na buhay na sila doon. Nagtatag ng pamayanan. Yun ang unang Islamic State, quote-unquote. At hindi yung Islamic State for Iraq and Syria. Yung Madina, yun ang unang Islamic State. And then, namumuhay na sila ng payapa, yung mga kalaban nila sa Makkah, sumunod at ginera sila. Nakuha niyo yun? May bumabang verse sa Quran, aya, ang sabi ni Allah, pinahintulutan na kayong lumaban, udina lilladina amanu, pinahintulutan kayo lumaban dahil labis-labis na ang pang-aapi nila sa inyo. Nang dumating yung aya na yun, imagine, for 13 years, nagsasabar siya, nagtitiis, hindi pwedeng lumaban, gusto ka patayin, hindi pwede. Pero nung lumipat sila sa Madina, sumunod pa rin yung kaaway, pinahintulutan sila ng Diyos. Sige, lumaban na kayo. Tingnan nyo, at parurusahan sila ng Diyos biaidikum sa pamamagitan ng inyong kamay. Katulad ng panahon nila Moises, pinarusahan ng Diyos ang kumalabang kay Moises. Pinarusahan ng Diyos ang kumalabang kay Jesus. Pinarusahan ng Diyos ang lumabang kay Abraham. Ngayon nilalabanan nila kay Muhammad, parurusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kamay. Kaya nagkaroon ng jihad fi sabilillah. Nagkaroon ng jihad number 1, number 2, number 3. Bakit? Sunod-sunod na yung labanan nila eh. Mahirap po unawain kung bakit may jihad. Meron jihad, maraming ayaw sa Quran. Mga jihad, pakikipaglaban, geras in gera, ispadahan. Meron sa Quran. Bakit? Ito na yung panahon ng Madina na pinayagan silang lumaban. Pero shortcut ko. Okay. Hanggang, ito na yung highlights. Astamir na. Ito na yung highlights. Hanggang sa pinalakas sila ng gusto ni Allah sa Madina at inutusan silang bawiin na ang Makkah. Okay, di ba? Exciting part. Alam niyo tayo mga Pilipino mahilig sa telenovela eh. Pag yung inapi, gaganti na, okay. Gumaganda na istorya eh. Tama hindi? Kaya mabenta sa atin yung mga telenovela eh. Eto na. Bumalik kayo sa Makkah, bawiin yung muli dahil malakas na kayo. Inipon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and 10,000 soldiers. Nung panahon na yun, marami yun. Konti pa tao nun eh. 10,000 soldiers, nasa Madina sila. Bumalik kayo sa Makkah, yung mga nangapi sa inyo, yung gusto kayong patayin for 13 years, balikan nyo yung lugar at palayain nyo na. Kuhain nyo na yung lugar. By the way, yung Makkah, nandun ang Kaaba na tinatag ni Prophet Abraham. Para lang maalala natin, na importante sa mga Muslim, na hanggang ngayon doon tayo nagpipilgrimage, nag-hajj. Okay, bumalik sila doon. Pero wala nang labanan na nangyari. Bakit? Dahil mahina na yung mga kalaban nila at hindi kayang labanan ng 10,000 soldiers, dumating lang ang Propeta Muhammad ron nang pumapasok ng mapayapa. Walang lumalaban at hinintay ang kanyang talumpati. Ito yung sinasabi ko, kanina unang talumpati, ngayon naman huling talumpati. Tingnan nyo. Nandun yung mga tao na galit sa kanila, gusto silang patayin, binoykot sila, siniraan sila, nandun lahat. At
at hinihintay siya kung anong sasabihin ni Muhammad, kung anong gagawin sa kanya. Napiping nyo ba kung anong tension meron doon? Ano kaya sinabi ng Propeta Muhammad? Dito natin tingnan, terorista ba ang turo ng Prophet Muhammad, peace be upon him? Dito natin tingnan. Ang kanyang sinabi ay napakasimple. Sa lahat ng tao na andun sa Makkah, yung mga nagpahirap sa amin, 13 years, ito ang sa inyo. Idhabu fa antumut tulaqa. Translate ko. Umalis kayo, malaya kayo, at hindi kayo parurusahan. Kung terorista si Muhammad, ang Islam, kung hindi nagtuturo ng kapayapaan, yun nagpahirap sa atin ng 13 years. Ito na yung pagkakataon. Tagpasin ang leg, patayin, parusahan. Ganun ba ang ginawa? Hindi. Alis kayo, malalaya kayo. Kung gusto nyo manatili, pwede. Kung hindi, kung ayaw nyo, hindi kayo parurusahan. And then later on, ang mga taong ito ay lahat yumakap sa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath. Pag dumating ang tulong ni Allah, makikita mo ang mga tao ay pumapasok sa Islam ng laksa-laksa. Hanggang namuging Muslim ang buong Arabian Peninsula. Dahil dito sa pinakitang mabuting pag-uugali, pagmamahal na ayon sa katuruan ng Islam na isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, tingnan natin, nasaan ang terrorism doon? Kanina pa ito tinatanong ni Ustad Wala, di ba? Pagmamahal meron? Yes, meron. Malasakit sa kapwa meron? Yes. Ito yung reliyon ng Diyos. Ito yung reliyon. Ito yung pananampalatayang gustong ibinigay sa atin ng Diyos, kinumpleto niya para may sa buhay natin. Kanya lang, ang malungkot na balita, maraming tao gusto itong sirain, ikisan, padumihin, kung ano man ang kanilang gustong gawin. Pero hindi ito ang reliyon. Yan nakikita natin na sinasabi ng iba tungkol sa Islam, hindi ganyan ang reliyong pinadala ng Diyos sa sangkatauhan. So inuulit ko po bilang pangwakas, naway ipagkaloob ng Diyos na makita ng bawat isa ang ganda ng reliyon na ito. Amin. Naway ipahintulot ng Diyos ni Allah na maghari ang kapayapaan saan man naroon. Maghari ang kapayapaan na resulta, bunga, kung isasabuhay mo ang Islam. Pag isinabuhay mo ang Islam, kahit gano'n ka kahirap, anuman trabaho mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Na maraming tao, sukdulan ng yaman, pero walang kapayapaan sa puso, nakukuha nila magpatiwakal. Ang tinuturo ng Diyos na reliyon, kapayapaang panloob at kapayapaang panglabas, pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, ito nawa ang maghari sa ating puso at ating kapaligiran. Kaya hanggat tayo ay may lakas, hanggat pinapahintulot ng Diyos, naway maiparating natin ang napakadalisay na mensahe na ito, hindi lamang sa atin dito, pero sa lahat ng sangkatauhan. Amin ya Allah. Maraming salamat po sa inyo. Biyayaan pagpalain kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.